Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU pang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kinche and Paula Avellino. Pero bago po tayo magsimula mga kakimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! So, welcome back po again sa ating channel and dumako naman tayo sa pagbabasa ng comment ng ating mga subscribers ngayon mga kakimpaw bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So, ang first comment na babasahin natin ngayong umaga ay nagmula po dito kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, "Good PM Gandara, whatever the truth behind them, mine is mine alone. No one can take my beliefs to them that they are secretly married. Cause, ayun, I'm not, siguro, me not, tanga to observe and analyze all their moves and actions. Don't get hurt to me, especially those who tag me as bashers of Kimi. With all those photos that was in the Discord spelled out by Paulo, well, 1001% married secretly, and a girl going alone with about in a vacation like a Manpolo, escapes their visit to Aki, and their vacation in Taipei, yet the last one when Paulo went Korea. Is that not a proof that Pao has right over Kim and likewise to Kim to Paulo? So to all bashers, speak out all your bashers to KP, and you will reap what you sow. God bless KP. So with you Gandara and Happy, but most especially to your children." Wow, thank you so much Miss Norma Dayag at napasama nga ang aking mga Junakis dito sa inyong greetings na yan. Anyway, thank you so much pala sa mga nagsasabing gusto magpadala ng package for me and the kiddos. Maraming salamat po. Yung mga package po na yan ay iba po ang saya na hatid po sa amin. Maraming salamat po. Sa mga patuloy nagme-message sa atin Facebook page, maraming salamat po sa gusto magpapat ng tulong. Ayan, nakakatuwa naman na mga Kimpawlanges, napaka-generous na mga Kimpaw. Kahit naman maliit na bagay lang po, talagang super appreciated. Maraming salamat po. Sa mga nagme-message, patuloy magpadala, maraming salamat po. Walang katapusang pasasalamat sa inyo pong lahat. And about naman po sa nilapag ni Paula Avellino sa Discord mga kakimpaw, pruweba ng kanilang relasyon, talagang masasabi po natin na they are in a deep relationship. Ano po, hindi lang kasi yan basta mag-friend lang mga kakimpaw. Mag-friend pero magkasama lagi sa mga travels, even not work related. Di ba sinong maniniwala mga kakimpaw? Basta, ayan, kung dati umiiwas pa sila sa sumagot sa tunay na estado ng kanilang relasyon, ngayon pinagsisigawan na nila. Kumbaga, obvious naman, wag na kayo magtanong. Anyway, sabi naman dito sa next comment natin na mula po kay Miss Norma Cole, "Magandang umaga din sa inyo and shoutout. Congratulations, Paulo, sa bagong business mo. Very proud kami sa iyo. God bless you both, Kim and Paulo. We love you. KP always solid seniors forever. Thanks, Gandara sa iyo." Ayan, walang anuman. And syempre, congratulations kay Paulo. After manalo ng Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards, ito naman napaka-successful ng kanyang soft opening para sa kanilang
play space business venture, no, mga kakimpaw. Grabe din talaga ang luck ni Chinita Princess sa buhay ni Paolo. Iba talaga yung swerte na bumuhos sa buhay ni Pao mula nung makilala niya si Chinita Princess. Pero bukod kasi doon, sa swerteng hatid ni Kim sa buhay ni Pao, naniniwala ako na talagang mahal niya si Kimi, no? Hindi po dahil sa status, hindi dahil sa kasikatan ngayon. Noon pa naman kasi, mga kakimpaw, 15 years ago, gusto na niya si Kim. 'Di ba? Kumakapit na siya kay Kim Chu, nagpaparinig, nagpapapansin, malagkit na tingin, mga kakimpaw. So, sinuwerte lang talaga, bonus na lang yan sa kanilang dalawa. Pero siguro, kung magtagpuan landas nila, mga kakimpaw, hindi sila sinuwerte, I think, magkakaano pa rin sila magkarelasyon pa rin, mga kakimpaw Kasi, pure and genuine yung pagmamahal ni Pao kay Kim. Kumbaga, totoo ang kanyang nararamdaman dito, mga kakimpaw. At yan po ang kinaiingkit ng mga bashers. Kasi kay Kim niya naramdaman to, mga kakipi, no? Samantala, dumako naman tayo sa mga topic natin ngayong umagang to, mga kakimpaw. And unahin na natin pag-usapan ang patungkol nga po dito sa post sa X tungkol kay Chinita Princess. Sabi dito si Kimi, na lagi ko talaga nakikita sa QC Circle, Commonwealth at EDSA. Hindi ko makita yung sa Hairfix pero umiikot din yun. So, paano kasi mga kakimpaw, si Kimi, ayan, as you can see, no, nakaano po yung mukha niya sa bus. Mga kakimpaw, makikita niya yung pictures niya. And talagang everywhere. Masasabi natin na nandun si Kimi everywhere. Kahit saan kayo magpunta. Hindi lang po sa QC, mga kakipi. Makikita niyo yung kanyang picture, ang kanya pong billboard, kanyang banner, kanyang mga endorsement everywhere. Mga kakimpaw. Tulad niyan. 'Di ba? Marami kasing endorsement si Kimi, kaya kahit saan-saan, napapadpad ang kanyang picture, mga kakimpaw, mga standee, ganyan. Kasi nga, ikaw ba naman po ang superstar, 'di ba? Talagang kahit saan, makikita mo. Kahit all over the country, mga kakimpaw, makikita mo mukha ni Chinita Princess. And congratulations kay Kim dahil talagang sobrang daming nagtitiwala po na brand sa kanya. Ganyan lang naman ka-relevant ang atin pong Kimi, di ba? Anyway, next topic naman tayo, patungkol po ito sa The Alibay finale, mga kakimpaw. Sapagkat, di ba, sa 24 na nga po ang finale ng The Alibay. So, may pa-Twitter party po, mga kakipi. Sabi nga dito, good day everyone! Calling all beautiful Kim Pao Lanchas and Solid. Ay, beautiful! Ay, kasama ako dyan. Tara! Paka! Talaga naman assuming. Let's unite and make some noise tonight. Join us for our trending party and let's celebrate the unforgettable finale together. July 17, ayan po yung nakaraan, sa I1 pala to, The Alibay I1 TFC finale. Together, let's show the strength of Kim Pao fandom. Every tag counts. See you all later. Ayan. Tonight's tag, hashtag The Alibay, ang buong katotohanan, hashtag Wingstel, hashtag Kim Pao. So, I think sa Discord to post, mga kakimpaw, no? And sabi nga dito sa X, let's come together and show our support finally. Kahit simpleng tweets, replies, quotes, or artists, malaking tulong na po. Save your drops and let's keep the timeline moving. See you po. Ano yung The Alibay, ang katotohanan. So, para po ito pala sa advance episode, sa I1 to, mga kakimpaw. Sayang. Kasi ang iintayin ko po ay yung sa Free TV, mga kakimpaw. Mga walang I1. So, sa Free TV po tayo. Pero magpa-trending din po tayo sa July 24, mga kakipi. Grabe, no, mga kakimpaw, yung suporta, pagmamahal,
kina Kim and Paolo, and ultimo, ang di finale, talagang ipapatrending po. Ganyan nila kamahal ang Kim Pao. Hindi lang basta susubaybayan, kundi talagang ipapatrend, mga kakimpaw. Grabe, ganyan po mag-unite ang Kimpaw Lanchas. So, samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa sentro ng ating update ngayong gabing ito. At pumapatungkol nga po ito sa couple shoes nila Kim and Paolo. Nabuking po kasi ng mga fans or napansin ang pagkakapareho ng shoes ng Kimpaw. So, ito po yung suot ni Kim during the rehearsal para po sa ASAP Australia. Samantalang si Paula Avellino naman, suot niya po itong sapatos sa opening po, soft opening ng kanilang play space, mga kakimpaw. So, sabi nga dito, parang twinning sila ng Loewe on Cloud Solo Stickers. Tama ba yung pronunciations ko? Anyway, ayan, tungkol nga po dito, mga kakimpaw, napa-research tuloy tayo kung magkano yan. Yung ganyang stickers. So, 40,000 ang isa. Grabe ka mahal. Mamahalin talaga, mga kakimpaw, ang shoes ng nilang dalawa, no? Well, super afford naman nila yan para sa sapatos, mga kakimpaw. And they deserve it naman. Good quality, para comfortable sila kumilos, diba, mga kakimpaw? Pero syempre, bukod dun sa presyo, yung pagkakakopol nilang dalawa, mga kakimpaw, parehas silang may shoes na ganyan. So, patunay lang yun ang kanilang relasyon, diba, mga kakimpaw? Na sila yung may relasyon, magka-couple shoes eh. And pruweba lang din po yan ang kanilang pagmamahalan dalawa, mga kakimpaw, sa matibay na ebidensya, resibo ng pagmamahalan nila Kim and Paolo. Kaya may couple shoes silang dalawa. Siguro pag bumibili ang isa sa kanila, lagi nila kasing nasa isip na tumatakbo kasi sa isip nila parating isa't isa. So kapag bumibili siguro sila ng isa, dalawa yung binibili para tig-isa sila. Lalo na si Pao na lagi pong nasa isip si Kim. O diba sa mga travels nila, si Pao yung nagpo-provide ng jacket. Nagdadala talaga siya ng extra for Kim. Kaya si Kim, alagang-alagang tunay talaga, mga kakimpaw. So, ganun din siguro pa nagsha-shopping sila. Laging iniisip ang isa't isa. O, diba, kung hindi mo mahal ang isang tao, may isipan mo bang bilhan siya ng same couple shoes, ganyan, couple pants, couple shades, couple shirt, lahat na, couple watch. 'Di ba hindi naman? Kaya ito'y patunay lang po ng pagmamahalan nila Kim and Paolo. Kaya wala, iyak na lang malala na naman ang mga bashers hanggang mag-violet, mga kakimpaw. Dahil eto na naman sila Kim and Paolo, pinatutunayan na naman sa publiko ang kanilang relasyon. Wala na nga kasi silang tinatago. So, pinapatunayan lang nila, nakakampi natin sila, di ba, mga kakimpaw? Lagi kasi tayong sinasabihan na dilulo. Well, totoo din naman talaga, mga kakimpaw, di ba? Kapag wala pa ng pruweba, yung kutob lang natin ang atin pong inaasahan. So, dilulo na rin. Pero kapag naglalabas ng ganitong pruweba ang kimpaw, hindi na yun dilulo. Katotohanan na yun, mga kakimpaw. So, lahat ng ating mga kutob ay tama kina Kim and Paolo, diba? So, yun lang po muna ang ating update, guys. Ngayong umaga, maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa susunod dating chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.